Oras po natin, 6 na minuto na makalipas sa 9 ng umaga. Programang walang itatago, kwentuhang walang preno, diretsahan ang balitaktakan dito. Huwag kang bibitiw at baka hindi mo masagap ang mga impormasyong off the record. DZRH Executive Session. Kasama ang inyong mga sesyonista, Senator J.V. Ejercito, Secretary Boying Remulla, Ambassador Teddy Boy Locsin, Attorney Todo Dulay, Congressman Jonathan De La Cruz, Ed Javier, Paulo Capino. DZRH Executive Session. Good morning. Magandang umaga po mga kababayan. Bay kayo po ay nakikinig sa DZRH Executive Session. Siyempre, ako po inyong kaibigan, Ed Javier. Kasama po natin dito, Justice Secretary Boying Remulla at Congressman Jonathan De La Cruz. Magandang umaga sa inyo mga kapatid. Good morning. Magandang umaga sa ating mga kababayan. Morning. At nasaan man kayo. At, Nasaan man kayo. Pati na Ano man ang ginagawa? pati yung ating mga kasama. Oo. Kung nasaan ka man. Kung nasaan man kayo, bakit wala kayo rito? Kung kanina pa kayo nag-almusal o ngayon pa lang? Yeah. Abay, kung sabi ko nga palagi, kung kayo naman po ay walang masyadong mahalagang lakad sa araw na ito, ay samahan nyo na lang po kayo at makipagkwentuhan kayo sa amin tatlo dito po sa executive session. Pero unang-una, binabati po natin ating kaibigan, dating Cavite Governor John Vic Remulla na ngayon ay bagong hirang na Secretary of Interior and Local Government. Gob. Mr. Secretary. Bata mo kami rito, ha? Good morning, ha? Good morning. Alam mo na. Good morning. Siyempre, congratulations din kay Secretary Boying. Siyempre. Sapagkat alam mo, para sa akin, ito ay personal ko naman. Yung pagkakahirang doon sa kapatid niya. It reinforces Yes. Na the trust and confidence of the yung presidente ay satisfied sa performance ng ating Justice Secretary. Otherwise, he will not even consider. Of course. Pero ano yan, they have a very close relationship talaga. Oo naman. Sila si Gov. John Vic, lagi niya kausap yung mag-asawa. Si FL, Yes, si saka FL. si Presidente, nakakausap niya. Tama. About politics. Oo. Yun talaga yung kanyang forte, concentration niya talaga yun. Oo. At saka, Passion ni John Vic yan, politics. nakita mo naman yung bungad niyang pag-i-explika, plano, maliwanag eh. Alam mo kasi Alam niya kung anong dapat na mangyari. Alam mo, bukod dun sa alam mo, dapat maayos kang communicator. Kasi kahit gaano kagaling yung iyong programa, if you cannot communicate it well to your audience, Word salad ka. Words parang Harris. walang ibig sabihin yun. Kaya ako, masaya. Congratulations, SILG. Congratulations, Sec Boying. At maganda partnership ito. At saka it's also a recognition kung ano nangyayari sa Cavite. Because Cavite has become one of the countries, if not the country's most progressive province in terms of a lot of things, investment, services, etc. and everything. In other words, maganda pagkahawak ng Cavite. Oo, si Gov. John Vic naman, di nagkulang dyan sa probinsya. Natatandaan ko, bata pa ako noon, bukal na yata siya, o vice governor Hindi, if you remember Cavite from way back, during the matindi, time. Bago si Gob, yung si Governor Johnny. Oo. Ang gulo ng Cavite. Panahon nila Lino Bucalan. Ang gulo ng Cavite noon. Di ba? Yun ang Montano. At that time, mabuti nagka-workout yan, 1980s. Diyan naman makikita yung kasabihan na in peace there is prosperity. Yes. Siyempre. Kasi ang una namin na ginawa dyan talaga, ang father ko, peace and order talaga ang kanyang binalik. Stabilize. Pero with infrastructure improvements. Development. Development and improvements. Kasi ang unang problema ng Cavite noon, kuryente. Related lagi yan kuryente. So he was able to bring in Meralco to Cavite. Yes. Kaya naging stable ang aming electricity. Kaya nagkaroon ng investors ng mga factories. Plus the fact na yung road access to Cavite, ako tandang-tanda ako yan dahil ako lumaki ako dyan sa Dunggalo, mas Parañaque. Isa lang dati daanan. Isa sa Quirino Avenue lang. Yung Coastal Road was my father's creation. Yung Coastal Road, dagat yun. Aliligo kami nung araw dun
Diba? It's something he lobbied for with President Marcos and Prime Minister Virata at that time. Yes. Ba, isipin mo, ang laki nun. Kung kung wala ho yung coastal road na yan, na ginawa nung panahon ni Governor Johnny Remulla, na father ni Secretary Boying at Sec John Vic, isang dadaan ng tao, nakita mo naman, Sec, kung gaano kakipot yung Quirino. Tapos dumaan na dun sa kabila. SLEX, etc. At ngayon, di ba, pinagtahi-tahi yun. Meron ng daang Reyna, di ba, meron daang Hari. Yes, dami na. Paano yun? Yung daang Hari was still my father's, that time. Sa kanya pa rin yan. Nilalakad niyan from Butika Boy, Alabang. Nilalakad niyan all the way to Molino Road. Nilalakad niya yan. Kasi kailangan talaga makatawid doon. Kasi hindi talaga kaya ng western road lang sa may tabing dagat, yung coastal road, was not enough. So he planned that kasama ng Governor's Drive na ngayon yung papunta sa Kapitolyo. Mula Carmona hanggang Ternate. Na diretso yun. Biruin mo, nung araw, wala lahat yun eh. Wala. Natatandaan ko nung na 1980 kasi si Gob Johnny. Siya ang kasama pa namin sa Malacanang noon eh. Sumama kami. Kasi ang kasama si Blas. Kablas. Actually, siya yung talagang malalay sa father ko for his appointment to push through. Kasi pag wala kang insider, walang mangyari. Ganun ba? Marshall noon di ba? Hindi, tsaka kasi namatay si Governor Camerino. So dalawa yan, si Prime Minister Virata at saka si Cablas were very instrumental in the appointment of my father as governor when Governor Camerino died. Who was former vice governor. Kaya lang under the local government code at that time, wala na succession after the death of the vice governor. Yes. Wala na. Tama, kasi nung halala na ng 72, ang nanalo yung Governor Lino Bucalan. Yes. Di ba? Pagkatapos ang vice governor niya, si Vice Governor Camerino. Nung nakulong si Governor Bucalan, inakyat si Vice Gov Camerino. So, 1972. Early 73. Early 73. Tapos si father mo, board member, umakyat as Vice Gov. Tama ba? Hindi. Inappoint siya as Vice Gov. He was coming in from the outside. From the outside siya kasi. From the outside siya. He was in the CONCON eh. CONCON siya eh. Kasama siya sa CONCON. Delegate. He was not the Vice Governor. No, he was not the Vice Governor. Wala na siya sa board. He was in the CONCON. He was in the CONCON. Ibig mo sabihin, from the outside, he was appointed. Yes. Na sinasabi mo instrumental si Cablas at saka si Prime Minister. Because Prime Minister Virata is from Cavite. Yes. Nakita nila, kailangan ayusin ang Cavite. Maganda naman ang kinalabsan. Tingnan mo. Nung araw, maliit ako, ayaw ko pumupunta dyan sa Cavite. Dilim eh. Tsaka babakpakin ka dyan. Ang tataas ng damo. At alam nyo na, dyan ang tapunan nung alam nyo. Nung araw, matindi talaga nung araw. Kasi halang ang bituka ng tao. Dahil walang mawawala kung magkamatayan. Ganun nung araw eh. Pero pag nung naging prosperous na, nagbago na attitudes. Tama yung vision na yun eh. Ako naniniwala that there can be no development kung walang peace and order eh. At saka yung pag ni Gob, although talagang siya ni Presidente FM at that time, marami rin sa Cavite kasi ang harang eh. Humaharang. Di ba? Maliwanag yun. Mga families. May families eh. Mga elite families. Yung Montano. Di ba? Kasi kami, upstart kami. Yes. Galing kaming baryo eh. Mga elite families. Tama, kasi wala namang minanang wala. Political. Father. Siya ang una, Ang nagdala talaga doon si Gob. Hindi katulad ng mga Montano, may senador, may governor, di ba? Tapos Benitez, mga ganun. Mga ganun. Marami yan. Magaling din. Tingnan mo naman ang Cavite ngayon. Hindi. Kaya nga, it is a testament. Itong pag-ano ni na Sec Boying at saka ni Sec John Vic. But fast forward, ang common thread sa amin, trabaho. My father, John Vic, ako, yung dalawang anak ko na ngayon. Yung service talaga. Lahat kami naging provincial board member. Yes. Yun ang entry point. Lahat kami. At syempre, bumabati na tayo. Advance congratulations doon sa anak ni Sec Boy. Di ba? Si Abeng, mukhang may kalaban ba na nag-file? Mga token lang yun. Token lang. Ibig sabihin, sigurado na. Di ba? Tsaka Future Governor, Abeng Remulla. Ang maganda pati dyan, dahil sa dami ng Cavite, na-stabilize nila yung political situation. Kasi ang hirap niyan like in other provinces Cagayan. Sa ang laki ng problema ng mga ibang probinsya because of the families. Batangas.
Yan, Batangas, etc. Laguna lalo. Wala na yan. Yung Laguna, walang stabilizing factor dyan. Ay, nako. Tsaka Rizal, sila lang. Sila lang. Yung mga ganun. Ito talagang coexistence namin. Oo. Mas maganda yun. Kasi kung ikaw lang isa, pag nawala na yung patriarch or matriarch, di ba yan, aalog yung probinsya. Pero ang expansion kasi ng Cavite came when I was in Congress. Oo. 3 distrito lang kami dati. Yes. Tama. Pero na-notice ko kasi, ang division of resources sa Congress, depende sa silya. Yes. 3 silya lang Yung kami. number ng seats. So ang Pangasinan, 6. Oo. Sabi ko, ang Pangasinan, ang dami nakukuha. Ang ganda ng infrastructure, di ba? Sabi ko, gawin Siyempre, ko kayang 7 yung Cavite. Bawat congressman merong allocation. Tama. So kinausap ko si Congressman Abaya tsaka si Yes. Congressman Barsaga. Yun, inayos namin. Ginawa naming 7 districts. 7 ngayon 8, di ba? Hindi wala namin si Barsaga. Si Gilbert lang. Kasama ko noon. Ng 2nd district, si Gilbert. Si Gilbert. Tsaka si... wala pa nun Si Jun Abaya. Wala pa si Barsaga. Wala pa nun. si PD nun. Wala pa si PD. Okay. Kinausap ko si Gilbert tsaka si Jun Abaya. Yun, ginawa namin 7. Ako talaga nag-draw up ng districts. I do it up. Nakita mo. Ba't ngayon naging 8 pa? Sa dami ng population. Alam niyo rin. Alam ko na yun. Pero at least, di ba? Yan ang kagandahan. Pag marami kang distrito, marami kang congressman nakaupo, yung pasok nung pondo, mas marami rin. Isipin mo, from 3, magiging 8. Alam mo yung dynamics ng mga tao involved. Kasi, kung hindi mo rin gamay, kung sino-sino ang kasama mo, mahirap eh. Mahirap. Kaya ngayon, ang infrastructure ng Cavite, kakaiba. Kasi interconnected na lahat eh. So ang dami naming different alternative roads sa loob. Ang problema lang syempre, because it's a landmass na wala kami natural waterway, wala kaming malalaking waterway. Yes. Ano talaga, maraming choke points. Maraming choke points talaga. Pero, di ba, ang kagandahan dito, other than public infrastructure na pumasok dahil dun sa ginawa mong pagdagdag dun sa mga congressional districts, yung private sector investments, malaki. Malaki. Pero ano yan, ang talagang base pa rin yan, yung infrastructure talaga. Power, yung peace and order. utilities. Yung peace and order. Yung peace and order, kasi sabi ko nga, kung yung mga mamumo, for example, pangalanan na natin, yung mga tollway, Metro Pacific, hindi ba? Tinutulungan namin yan, We actively help them from the governor's position. Tama. Kasi yung right of way, tinutulungan namin sila. Kung yan, nakikita nila na ang ilalagay ko naman dito ay hindi walang mangyayari. 10 million, hindi 100 million. Bilyonan ng labanan dyan eh. Iba na yung labanan. Di ba? So, pag tinignan ko, medyo alanganin yung piso. Pag nagpagawa kami rito, susunugin yung traktora ko. Pag hindi kami nagbigay ng revolutionary tax, wala kami noon. Precisely. Kaya nga, may peace and order, di ba, maganda yung confidence ng private sector, magpapasok talaga ng puhunan. Di ba? Ang bottom line naman, ang benepisyo sa tao eh. Hindi ba, yun nga lang nung wala yung daang hari na yun eh. Lintik kang iikutan mo bago ka galing Alabang ha? Di ba? Tingnan mo kung saan kayo iikot. Palapala ang dati. Isa lang ang daanan doon. Palapala. Ito yung crossroad from Carmona going to Trece Martires. Ito yung sa Dasmariñas. Crossroad yan. Pag kami nalas... Dati yun lang. Pag minalas-malas ka dyan, na-traffic ka, di ba? Merong nasundan mo yung patay na wala na. Patay ka na, 2 oras kakain ka. Ano yan, nung panahon din ng father ko kasi noon, na-draw up nila yung mga plano ng USAID, ADB. Comprehensive Infrastructure Plan ng Cavite. In other words... Kaya yung Santa Rosa, Tagaytay Road. Isa pa yun. Doon din na-draw up yun. Nung panahon na yun. Si President Ramos na lang nag-execute. Ang important, pero yung ang mahirap pati na. doon yung mga interconnection bayan-bayan eh. Kasi dati umiikot ka bago ka makapunta sa kabilang bayan eh. Ngayon nagkaroon na infrastructure. Naging ko yun nung nasa Congress ako. No dead ends. Dapat yung mga liblib na lugar, wala nang liblib na lugar. Everything should be approachable from different directions. Accessible dapat yan. Ngayon, yung east to west, ang dali na eh. Konti na lang yan. 4 na tuloy na lang. 4 na tuloy na. Merong papuntang Batangas. Yung mga tulay. Tulay ang importante. Madeo, yung mga... Kasi mountain municipalities. Yung mountainous terrain namin, puro ravine. So dapat tulayan ng tulayan. Ang ano doon? From
Aguinaldo Highway to Nasugbu, I think 33 bridges ang ginawa. Aguinaldo Highway to Nasugbu. Ang haba nun, ha? East-West Road. East-West Road. 33. Matindi yun. Yan yung mga Pico de Oro, etc. mga ganun klase na workout. At least maganda. Fast forward 2025, ako nakikita ko, gaganda yung coordination between yung police tsaka yung prosecution. Inumpisahan ko na yun eh. Kasi nga, nagte-training na ang police with the prosecutors for case build-up. Tama. Kasi nga, tinataas namin ang standard ng prosecution. Hindi na yung normal na... Hindi na siya probable cause lang. Kinakailangan reasonable certainty of conviction. So, ang marching order dyan, do not file if there's no evidence. So, ang police, hindi naman mapapromote yan kung wala silang successful cases. Dapat successful conviction. Hindi lang arrest, pati conviction. So, ngayon, ginagawa na nila yung role nila. At least they've started na mag-case build-up kasama ng fiscal. Yun. Yun ang maganda. Kaya mas mataas ang standard. Importante yung sinasabi ni Seka kasi dyan din kailangan mabago ang pag-iisip ng mga sa huwes. Kasi ngayon, mas sigurado yung hawak ng prosecutor. Pag ikaw prosecutor ka, nagbigay ka ng nagsampa ka ng kaso, kailangan one way or the other yung certainty. Meron ka malakas, talaga mas mataas. Certify mo yun sa simula pa lang. Meron ka ebidensya talaga. Bago mo pirmahan. Meron ka ebidensya talaga. Para pagdating sa West, hindi na yung kabila, hindi na kailangan magsabi, pupunta pa sa West, mag-aayos kayo, magmo-motion kayo. Tapos ang West di-decision na, hindi, kailangan pag-aralan ko yung tungkol dun sa pinasa mo. Tinanggal na namin yun. Ngayon, diba? We're on the way out of Rule 112 of preliminary investigation. Yes. Wala na judicial role sa preliminary investigation. Iiwan na lang talaga sa piskalya. Ang dinodraw up namin ngayon, rules of practice and procedure for the Department of Justice. Kasi doon na kayo maglalaban sa PI. Pag final yan, ng prosecution, doon saka siya hahawakan. Tsaka pala pag pumunta na sa kanya. Pag pumunta na sa... Kasi yun ang nakakatagal din Sek. Yung tungkol doon sa judicial determination. Nagkakagulo dyan. Pero alam mo sa akin, at ito siyempre hindi naman lahat nalalaman, alam ho ninyo, maganda yung ginagawang coordination, pagpapalakas nung case build-up ng police at saka nung mga piskal ng DOJ. Sapagkat alam nyo, yung piskal, nagbabase lamang ho yan doon sa ebidensyang ipipresenta ng police. Siyempre. Di ba? At dyan ho nangyayari, palagi nga namin sinasite an example. Halimbawa, nahulihan kayo ng droga. Minsan nasa pulis yun. Kung ikaw, ang kaso mo ay pwedeng bailable or non-bailable. Pero ang pagbabago kasi dyan, pag nakita ng piskal yung final, mahina. Tatawagin niya yung polis. Ito, kailangan ko itong ebidensyang to. Pag hindi pinoduce ng polis yan, wala yan. hindi niya fa-file ang kaso, pero hindi niya di-dismiss. So, ayun, importante yun. So, sa aging ng kaso, makikita mo how effective the policemen are in case build-up. Makikita kung ang pulis... mas mahalaga yung weaponization of the law. Yes. Kasi may mga taong maabuso sa poder, makukulong kita, sasabihin ka. Yun ang panakot Paplantahan lang ng ebidensya. Probable cause ka lang sa akin. Probable cause lang. Yari ka na. Wala na ngayon yun. Hindi na pwede yun. Okay. Tsaka lahat bailable na ngayon, tsaka mababa na ang bail. Ito naman yung palaging nagre-reklamo dito sa atin, yung nagte-text, meron din ako nakausap na personal. Yung style naman ng mga abogado, Sek, baka ma-inform mo lang yung ating mga kababayan. Yung bang style na meron silang kakasuhan, tapos lahat ng notices, ibibigay doon sa hindi tamang address. Hindi, kasama yan sa aming, sa aming improvements. Kaya siyempre, bago mo malaman kung ikaw yung akusado, nakalabas na yung warrant mo Tapos ka na, warrant ka. Hindi ba? So marami hong ganyan. At ito ina-address nyo. Kasi ito lang yung mga dumarating na... Lahat ng dirty tricks ng prosecution. Yung technical procedures, etc. Mabuti binabanggit ni Sek yan kasi alam natin yung may mga kaso. Halimbawa yan, babanatan kita, probable cause ka lang, titirayan na kita. Yun nga lang, sabi ko nga, mahulihan ka lang ng konting marijuana Hindi ba? Yan, meron limit Di ba? Doon sa, ano bang batas yun? Anyway, may limit na pag ikaw ay umexceed sa ganito karaming gramo, di ba? Non-bailable ka na. Pag ito, ganito lang ang gramo, ikaw ay bailable. Minsan, hindi na ho namin nilalahat meron daw hong mga alagad ng batas. Di ba? Nasasabihin, bibigyan ka namin ng ilang oras. Hindi ka magpuproduce.
Tapos ka. Ay, kakargahan ka namin itong non-bailable. Tapos yung binabanggit ni Sec, bago yun yung tungkol dun sa limitation ng judicial determination. Kasi nakakagulo yun. Sa totoo lang. At least klaro. At least klaro. Tapos na ako, kompleto na ako, may certainty ako, mayroon akong pinirmahan. I have certainty na ito talagang kaso ito. Kaya ko itong panalunin. Kaya kong patunayan. Patas titirahin papakialaman mo ako. Judicial determination, patay ka na. Wala na yun. Maganda rin kasi ngayon ko lang nakikita, 'di ba? Tayo naman matagal ng observer. Ngayon ko lang kasi nakikita, 'di ba? Yung pag-uusap, although alam ko naman nangyayari 'to, pero hindi siguro ganito kalakas ang dating. 'Di ba yung pag-uusap ng Department of Justice doon sa mga other branches of government na kasama, halimbawa yung Supreme Court. Yeah. 'Di ba maganda ngayon yung coordination? Maganda relationship namin. Yung relationship Ang sinasabi ko nga lagi, this is the most accessible Supreme Court that I've ever met. And the most accessible Chief Justice. Napaka-humble ni Chief Justice. Tama naman. Siya, he really wants to change things for the better. Yun may reformative effort siya. Agenda. Yes, meron. Meron ganda, siyang workout. yun lang. At least kasi sa dulo ho ng lahat ng ito, ang makikinabang naman ho nito, taong bayan eh. Nagkakatugma. Ngayon, na magkasama si Sec, kaya ang sinasabi nga kanina yung sinasabi ni Malu. Kasi sabi ni Natunying, doon sa isang programa. Sa isang programa dati. Ano hong tawag namin sa inyo ngayon? Mas maganda ba ang Gov o Sec Remulla? Siguro Gov na lang muna kasi baka ang mga tao pag sinabing Sec Remulla, dalawa kami titingin eh. Tama naman. Pero maganda ito. Mas matagal siyang governor. Marami siyang governor. Ngayon. Ilan ba siya? Pang-4 na termino ngayon? Pang-5 na ngayon? Wala. Pang-6 niya na. Pang-6 na? Hindi mo tatawaran. 30 years nga. Nakita ko doon sa isang statement na 30 years daw siya sa local government starting as a provincial board, vice governor, etc. Ano yun? 1995. 95. Ikaw ba kailan ka nagbukal? 92. 92 to 95. Tapos, yun, sabi ko sa kanya, ikaw na lang kasi kailangan ko mamuliti ka. Hindi, mag-practice muna ako. Hindi siya mamumuliti ka. Siya mamuliti ka na. At mas bagay sa iyo yan, sabi ko. Tsaka talagang passion niya. Tsaka ayos barako eh. Ang magandang pati dito ngayon, and I hope this will be one of the efforts of both the Department of Justice and the Department of Interior and Local Government, yung pang pag-aayos sa mga yung Bureau of Jail and isa pa yun, MPJMP. Hindi, yung mga preso, yung mga local jails, etc. Ang gulo niyan, Ang gulo ng niyan. Ang gulo na sistema na yan. Ang kagandaan lang kay Gov. John Vic, Secretary John Vic na yun, he will hit the ground running, so to speak. Sapagkat yung 30 years niya doon sa Cavite, yun din, kita niya na kagad yung estado eh. Nagpapatakbo ng jail yan eh. Alam niya lahat ng problema ng jail. Alam din niya yung kalokohan yan. Yan, mga ganon. All over the country, and one of the bigger problems In other words, yung problema kasi sa local government ng Cavite, sigurado namang yun din ang problema sa maraming probinsya eh. Kasi yung mga iba, nakikita na natin, paano mo ayusin ang investments mo sa probinsya mo, peace and order, etc. Health services, education, okay lahat yan. Ang hindi nakikita marami, yung tungkol nga dyan sa sistema na yan eh. Yung jail. Ang gulo. Ang gulo niyan. Yan po at iba pang mahalagang mga balita. Samahan niyo po kami hanggang 10:30 ng umaga. Makapagkwentuhan po kayo sa amin dito sa executive session. Pero kailangan lamang po naming maghanap buhay. Oras po natin, 30 minuto na makalipas sa 9:00 ng umaga. Good morning. Balik po tayo sa programa Executive Session. Ako po si Ed Javier. Kasama po natin dito Justice Secretary Boying Remulla at Congressman Jonathan De La Cruz. Good morning. Good morning. Siyempre, binabati din natin ang ating Pangulong BBM doon sa very successful, 44th ASEAN Summit, no? Diyan sa PDR, Lao PDR. Lao People's Democratic Republic. Where his messages resonated. Yes. Not only here, not only in the ASEAN, internationally. but internationally. Yes. At nakita ko yung isang segment nung kanyang pagbisita, nakita ko parang salesman ng bansa talaga yung Pangulo eh. Diba? He was trying to attract foreign investments to bring in yung mga investors nila dito sa Pilipinas. The message kasi of investing in the Philippines has to be said everywhere, even in the ASEAN. Even if you're in Laos, even if it's a poor country,
there are investors there also who are watching everything. Of course. Siyempre, di ba? You're competing for the same market. Tsaka yung mga investors na nandun, pag nakita nilang mayroong potential yung Pilipinas by virtue of the President selling yung investment opportunities dito sa bansa, abay, siyempre mapapatingin yun dito sa atin. Di ba? Hindi, tsaka it's also an opportunity for you to talk with your colleagues in ASEAN kasi marami dyan, Vietnam, Singapore, Thailand, etc. and everybody, they are also looking around for possible ventures and the like. At the same time, ano rin kasi yun yung ASEAN Summit usually, yung annual summit na yan, nandoon din yung mga collaborators mo. Halimbawa, nandoon si Blinken, nandoon si Trudeau, nandoon si Prime Minister Modi ng India. So nandoon lahat sila. Nandoon din yung premier ng China. At yung problema nga natin doon sa China, West Philippine Sea, mukhang tinakel din ng Pangulo. Tandaan natin, ang buong mundo is looking at ASEAN as the best market now. Kasi very young market, ang laki ng population, very well organized. Kaya sila Blinken, sila Trudeau, yung mga Western powers are always looking at the ASEAN. That's why the invitation to invest is so important. Anywhere you are. Even if ang Timor-Leste becomes a member of the ASEAN later on, kahit nandun ka na, you still invite people to invest in the Philippines. Tama naman. At iba kasi minsan kasi may mga myopic kasi na propagandist. Iba yung tingin nila. Alam ho ninyo, minsan dun sa mga hindi ho masyadong nakukuha kung ano yung ganansya pag bumabiyahe yung presidente. Kasi meron nga sinasabi ni Sec Boying, yung mga myopic ang view. Tsaka propagandist yun. Hindi naman talaga iba yun. Binabayaran yun para ganun ang sabihin. Tsaka wala ka nang ginawang tama. Alam mo na yung linya doon. Alam mo na yung linya doon. So, you might as well just alam mo nyo kasi pag bumiyahe yung presidente at binibenta yung Pilipinas, napakalaking bagay ho nun. Hindi ba yung pagbalik na yung mga kahit ho na commitments lang. Ibig sabihin commitments ba titignan ko. Di ba? Hindi ako sigurado pa. But at the very least, titignan ko yung Pilipinas, baka sakaling pumasok at mag-invest kami dyan. At saka si Presidente, he's at his best in these things magaling siya sa ganyan. Relax lang Hindi yung At saka very, very clear ang kanyang messages at lahat. And then, of course, the manner by which he says things, medyo maganda. Simple lang Simple, maayos siya. Kumbaga, hindi sobra sa diin. Yung sakto lang. The president is a lover of history. Magaling siya. And he is one of the lumalabas one of the best students of history. Alam niya yung sitwasyon. And economics. Magaling siya sa ganyan. Magaling siya sa ganyan. Yung very educated. Nakikita ko nga, hindi nagbabasa di ba? Pagka ini-interview. Kasi wala na notes yun. Wala na. Di ba? Sabihin, stock knowledge nandun na sa isipan niya dahil voracious reader naman daw yata ating Pangulo Di ba? So, congratulations Mr. President. Yes. At sana yung mga ang role kasi ng presidente is to be the principal salesman ng Pilipinas. Pero pagkatapos niyang magawa yung trabaho niya, dapat yung atin pong mga agencies yun ang importante. Yun dito. Sasaluhin nyo na. Sasapuhin nyo na kung ano yung benefits at actually, that's where the problem is. Yung pagsalo. Kasi kung hindi tayo handa, maski na gusto nang pumunta dito yung mga tao. Hindi alam ang kakausapin. O kaya magulo. Hindi makakuha ng impormasyon. Paano yan? Yan ang problema natin. Paano ba yung DTI ngayon? Sino na ba ang OIC ba yun? Si Ma'am Enriquez. OIC ba? Hindi Enriquez. Yung USEC. Aldeguer. Roque. Aldeguer Roque. Siya yung may-ari ba ng kamiseta? Chris. Yes. Kamiseta. Aldeguer Roque. Yun. Secretary Aldeguer. Baka kailangan magpakita ng konting enthusiasm doon si Secretary. These are the areas na kailangan mo ng action. Hindi, tsaka ikaw una nga hanapin Di ba? Ako, mamumuha na. Narinig ko si Pangulong BBM. Sige, I'd like to participate dahil presidente na ng Pilipinas na nagsasabi. Di ba? Pero hindi mo pwedeng lahat ng detalye kukuhanin mo sa presidente. Di ba? Doon papasok yung mga line agencies natin na sana maging maagap. Di ba? O ano ba sistema dyan sa Pilipinas? Di ba? Yung mga kailangan na investors, may ibigay nila kagad. Diyan nagkakatalo kumpara sa Vietnam, for example, or Malaysia at lahat. Very active yung mga nila. Not only, at saka down to the local,
That's another area where probably Secretary John Vic will be very, very active. Yung pag-ano sa simplify everything, how to work it out with the local governments. Kasi kung minsan, doon nagkakatalo eh. Hindi, ang isang pwedeng doon pa lang problema ka na ang isang pwedeng tignan ni Secretary John Vic. Investments. Minsan kasi dito sa national, planchado na. Pagdating sa sa local, baba. Yeah. kung ano-ano pa hihingi ng barangay, Yan. di ba? Hihingi ng municipal, ng city Permits government. and everything. Sana naman yan Simplify na. Ma-simplify. Kasi doon sa ibang countries, checklist lang yan eh. Checklist. Oo. If there is a checklist, Pass or fail ka lang Yun lang. Workout na ninyo yan at lahat, etc. Doon naman sa mga ibang kababayan namin, yung palagi nga namin sinasabi dito sa programa, wag naman yung litsunin yung biik kung nasa loob pa lang ng tiyan. Hindi pa nag-umpisa, wala na eh. Gusto nyo nang litsunin yung biik nasa tiyan pa lang eh. Teka, meron akong message dito. Oh. Good morning po, Sec Boying. Oh. Keep safe always, pati pamilya. Maraming salamat po sa trust and confidence, sa tulong at suporta. God bless us all. Congrats po kay Sec John Vic as DILG Secretary. Ador Plato. Oy! Sec, Our friend. Congressman! Una-una, maraming salamat. Maraming salamat dito sa pinadala mo. Matindi to. Ito talaga ang ano. Matagal nang inihintay ito ng grupo. Diba? Yun pong goodies galing po kay Congressman Ador Plato. 6th District. 6th District ng Bulacan. Na balita ko ay meron pang naglakas ng loob na lumaban. Kong Ador. Pero kayo naman alam na noong mga tiga Bulacan kung ano inyong nagawa at tingin ko naman pwede na kayong pamasyal lang sa mall, 'di ba? Sa gabi na lang kayo lalabas pag proclamation, alam niyo mainit sa umaga pagdating ng halalan. Sana naman maging maayos ang re-election. Second term lahat na yata pa second term si Congressman Ador. Kong Ador. At saka yung area niya yung gross area yun. Santa Maria? Santa Maria, Norsagaray, Santa Maria, Norsagaray. Yung upland rin ba? Upland, papunta doon. Naghati sila sa upland kasi yung isang upland nandoon kay Congresswoman Silverio. Yung DRT. Yung kay Congador, Santa Maria, Angat, Norsagaray. Yan tatlo. Nagpangabot ba kayo ni Congador sa house? Hindi, bago lang siya. Nung bago siyang pasok, dapat palis ka na. Hindi, papasok siya dapat. Papasok ako dapat. Panalo ka. Panalo. Panalo second term mo, di ba? Second term ako. Pero hindi ka na umupo. Hindi na ako umupo. One day lang. One day lang. Nag-ganon eh. So, nung naghahanap pa ng kwarto yung mga tao, binigay ko sa kanya yung kwarto ko. Sabi ko, ito nakita mo na. Iba ang pagpapahalaga sa'yo ni Secretary Boying, para ibigay sa'yo yung kwarto niya. Ang ganda ng kwarto na yun. Ganun ba? Oo, maganda yung kwarto na yun. Kasi kanya-kanyang workout yan. Hindi alam ng ating mga kababayan. Pagka-hook kayo dyan sa house, bagito pa. Sasampal lang pa ninyo at wala kayong masyadong kaibigan. Doon kayo sa 4th floor. Saka doon sa malayong wing. 6th floor. 6th floor. Doon sa malayo. Di ba yung bago? Wala po kayo. Buti nga yun, may elevator na ngayon eh. Dati walang elevator yun. 6 floors. Hindi, gaganunin ka doon. Di ba? Kaya para yung mapapunta sa inyo, yung kwarto ni Secretary Remulla, ibig sabihin maganda ang Unang-una, 3rd floor is okay. Unang-una, kailangan partidista ka. Kasama ka doon sa Group 1 ng majority. Ngayon, kwarto ko sa Congress, 3rd floor. 3rd floor. Tama naman yun kasi pag sa first and second, maingay Partidista ka. Pangalawa, kailangan nandun ka sa kasama ng majority. Kasi kung minority ka, tapos ka. Hindi naman. May role naman ng minority. Meron kaya role naman. Pwera na lang kung pareho ka nitong minority ngayon. Diba? Na company union. Yan ang mabigat dyan. Diba? Pero sino-sino ba ang mahihigpit ng laban? Talagang, alam mo... May maraming hindi ko alam. Ito laban sa Makati. Matindi yan. Makati. Yan. Mayor. Senadora Nancy Binay. Hindi, mabigat yan. Kasi, di ba, si Luis Campos tsaka si Kid Peña versus Nancy Binay. Versus... Yes. Mabigat yan. Mabigat yan. Pero ito nagtataka ako. Ako nga pero sa akin, liyamado yung Urig da Binay. Kung titignan mo Siyempre. By sentiment. Pero when you do the surveys, ibang usapan yan. Kasi nung last week, nandun ako sa Barangay Guadalupe Nuevo yata yun. Aba, yung matandang Binay, the old Vice President Jojo Binay.
by parang kinakampanya si Nancy. Oo, Malaking bagay yun. Siya nagbigay ng Kona si BP. Una. Sa una. Sa una. Kay Senadora. So, paano ba ang postura ngayon dyan? Senadora Nancy Binay, Monsor del Rosario. Yan. Hindi na siya kumuha ng Congress. Meron din sila. Ito paki-educate mo nga ako. Check, kayo naman dalawang congressmen. Inalis yung mga EMBO barangays doon sa second district. Yes. Diba? So, ang natira na lang yata parang 20,000. Diba? Yung isang district na yun. Parang Batanes. Parang Batanes. So, nandun pa pala yung congressional district kasi may tumatakbo. Hindi, created by law yan Wala naman na hindi mo pwedeng walain yun. Tsaka, unless i-repeal ng batas. May right of representation ng ang tao Meron. No matter. Kung hindi mo na namimit yung 250,000. Hindi. Ano yan? Yung 250,000, yan ang number na ideal. Pero all provinces must have. Tsaka all districts must be represented. Yes. So every Filipino has a right to vote for his congressman. Yes. Ano nga mas problema pa dyan, yung lumipat sa Taguig, yung napalipat sa Taguig, na hindi makaboto sa Congress ngayon. Kasi hindi pa sila binibilang sa distrito. Hindi makaboto sa Congress sa Taguig o sa Makati. Sa Taguig. Ito naman nagtataka pati yung medyo pinag-awayan ni Kasi yung creation ng district sa Taguig does not include these barangays. Yes. So diba? By law, hindi mo pwedeng wala pa yan. Unless you amend the law. Pero ano yan? Actually, kung dalahin nila sa Supreme Court yan, the Supreme Court can actually stretch it a bit. Yes. Pwede sabihin ng Supreme Court, nobody should remain unrepresented. So geographically, if it is nearer this district, dapat doon sila. Kaya lang, bata mo isang ruling lang yan Actually ngayon, bata mo kumukontra. Actually ngayon, may problem yung pinag-awayan ni Senator Mix at saka ni Senator Alan. Si Justice Tinga. Yun na nga Nagsabi niya, hindi pwede yung mga ginawa nyo na by Jones resolution, ganun na, hindi pwede yan. It doesn't have the effect of a law. Yes. Diba? Unconstitutional yan, sabi niya. Kaya si Justice... Pero yun nga, yung pagdadagdag kasi... sa Makati muna, yung pag-alis nung Embo. So parang mga 300,000 raw yun So natira para mga 20,000. Kakwentuhan ko yung mga taga Guadalupe Nuevo Sila na lang yun. Paano ngayon yan? Sabi niya, congressman pa din yan? Yes. At meron daw dalawang maglalaban. Yes, meron. Yung Almario ba yun? Yung konsehal daw ngayon. Konsehal ngayon, Almario. Konsehal, tsaka yung isa pa. Dalawang konsehal ang tumitira doon. Sese ba yun? Sese? Yung hindi nakita ng mga artista tsaka gusto tumakbo. Doon na lang ako tatakbo. Dapat doon sila. Pero, alam mo, ang kabyat dyan, akala ho nyo maliit, madaling tumakbo. Mas maliit. Mas mahirap yun. Makukompute mo yung plurality. Mas magastos. Mas mahirap yun. Doon nagkamali yung bata mo. Boots Abad. Kasi Batanes. 18,000 na lang pinag-aawayan hindi pa siya naglabas Alaus? Hindi siya naglabas pero kinulang. Sa dami naman daw ng pinagawa niyang infrastructure doon. Munting na nga doon. Hindi ba doon nauso yung yung road, Farm to Mansion Road? Lumubog nga daw yung Batanes na isang tangkal Sa dami ng simento Sa dami ng project. Isipin mo, hindi pa niya nangyari. Mabigat ang tama sa Batanes. Ito nangyaring bagyo. Alam mo, pero balikan lang natin yung Makati. So, boboto pa ng congressman yung aalisan ni Congressman Campos. Yes. Yung ngayon nag-aaway. Yung second district. Almario versus Sese. Yun. Kahit na 10,000 lang ang natira doon, miski na 20,000 lang. Meron pa rin. Si Monique Laglameo. Sa kabila. Sa district ni Kid. Sa first. Sa first. As congresswoman. As congresswoman. Magkaka-team yun. Sino kalaban niya? Doon sa first district. Meron din pero hindi panalo na doon. Kaya nga hindi ko alam kung agreement ba yun nila Senadora Nancy na hindi na ako maglalagay dyan. So na libre ka na lang. Kausap ko si Senator Nancy nung nagkaroon kami ng self-reliance defense signing. Yung law sa Malacanang kami. Kasi at that day si John Vicky mag-aano rin. So kausap ko si Senator Nancy. Hindi ko kamusta na ikot. Sabi niya, hirap ako. Sabi niya, inamin niya sa akin. Nahirapan ako dahil wala siyang paggawan ng meeting. Sa mga bawal lahat. Sabi ko, suggest
designate 5 houses of your 5 Supporters. houses for every barangay Oo. of your supporters para doon kayo pwedeng tumigil at magpatawag ng tao. Siyempre, you have to give it to them to be more practical Yes. sa bakbakan. Kasi, siyempre, yung mga kaalyado naman nung, especially ngayon, nakaupo pa yun, hindi ba? Asawa pa nung gustong pumalit. Medyo mabigat din yun. Mabigat. Actually, mabigat. Mabigat ang laban. Mabigat ang laban Oo. dyan. Talagang yung kwan lang, alam mo, yung old sentiment na yan ang original na Binay. Yan ang makakatulong. Napag-usapan namin si Pepito. Oh, ayun. Hindi, maganda Yun ang original. Yun ang original. Sabi ko, yung husband mo, anong ngayon? Kamusta na Santa Elena? Sabi niya, kaya nga gusto niyang mag-mayor ako kasi kasi yung share ng yung ex officio share Meron ng ba? Makati City Government. Meron. Oo. Sa Manila Golf, magagamit niya as dependent. Tawa kami ng tawa. Tumatawa rin siya. Kasi nga, mababa mo naman kaligayahan ng asawa niya. Yes. Okay na yun sa kanya. Ano ba naman yung Martes? Martes yata yun, kung di ako nagkakamali. Martes. Martes. Ex officio share. Di ba? Mabait naman yan si Toppy Pitts. October na yun. October 8. Nag-usap kayo. Pero mabigat, inamin niya, mabigat ang laban, ha? Hindi ba talaga, bakbakan to, sabi niya. Kasi minsan, kailangan niya ilabas yung mga tao at imbitahin sa ibang lugar. Kasi sa Makati mismo, napagsaraduhan sila. Talaga binabantayan sila. Babantayan talaga. Lahat ng mga tao doon, yung mga tao, yung mga yan, di ba pareho silang sumama nung kampanya nung presidential campaign? Oo. Yung mga grupo niyan, ni na Senadora Nancy, saka si na Junjun, kung saan kami nagkikita eh. Paano ba yun si dating Mayor Junjun? Kanino nakakakampi yun? Nancy. Pero hindi ko nakakalimutan. Yung magkasama kami sa Congress ni Luis. Magkasama kami. Sabi ko, Congressman Luis Campos. sabi ko, when Abby's term expires, somebody has to run for mayor. Sabi niya, I'm running. Ako natatakbo, sabi niya. So, Binay country talaga. Sabi niya, no. It's already Campos Country. Yun ang Mabigat na. Mabigat. Ano ba yung mga sidelines natin? Very interesting. Kasi kilala natin lahat yan eh. Si Luis Campos is from Dasmariñas, Cavite. Yes. Tsaka kasama ko sa Congress eh. Kasama ba yan doon sa Campos clan dyan? Yes. Si Dr. Campos. Tapos si Nanding Campos. Mga uncle niya yan eh. Mga uncle niya. So, pero ano ba yan? Bagong salta ba sa Makati yan? Nung nag-asawa na lang sila ni Mayora? Hindi, nag-asawa sila ni Mayora. Abby. Oo nga, pero talagang tiga Cavite. Di ka Cavite talaga yan. Campos nga eh. Campos clan. Pero magkakilala na yan sa Lasal yata. Yes. Si Abby ba sa Lasal ba nag-aaral yan? Hindi ko alam. Alam ko, Kasi si Luis, kasama yan ni Senator JV sa Lasal. Buti na lang, hindi naman ni Sen JV yung swagger. Pagiging dapper looking ni... Hindi, ba naman pagka-dapper looking si Senator JV, pareho kayo native. Native. Ibig sabihin, hindi suplado. Si Sen JV kasi talagang makikita mo, lumaki sa kalsada. Alam mo na gano'n. Pero yung isa pang dyan, na surprise na bumubugbog ngayon, yung Sam Versosa, bata mo yun eh. Mahirapan yun. Matakbo ba? Oo. Grabe, mayor eh. Sa akin medyo, Mayor. alam mo, kung wala Stretch yun. Tsaka kung wala ka dun sa Organisasyon, lahat. wala ka sa numero, kahit bilyon ng pera mo. Mabigat. Kasi kukuhanin lang ang pera mo. Yes. Sorry hindi ko naman nilalahat Pero saan mo ibabagsak yung resources mo? Wala kang organisasyon. Kukunin lang sa ibabaw, pero hindi bababa. Ang suggestion ka sa kanila. Kahit naman nung sabihin, may saturation point. May saturation point. Diba? Merong punto na hindi, miski na gano'n nakadami, hindi mo na mai-distribute. Wala ka ng pagbibigyan. Pero meron din naman, pag mali ang diskarte, kaunting halaga na lang, panalo na, nawawala pa. Madami natin kilalang ganyan. Diba? Abot kamay na nagtipid pa doon sa dulo. Nandun na. Dalawang palo na lang yung kabayo. Di ba? Doon sa... Di ba? Pero sabihin na natin na, ito yung totoo, di ba? Ang reality on the ground. Sa Samar, di ba? Umaabot ka lang ng 35 mil. Isang boto. Doon sa Northern Samar daw. Lalo na doon sa area na yun. Specifically doon yung sa nakapila. Yung nakapila na alas 3.
Nasa linya na yun kasi mamarkahan ng COMELEC ang linya. Hanggang ano oras ba? Alas 3, alas 5? Alas 3, di ba? Alas 3 usually. Kung alas 5, yung nakapila na alas 5, mamarkahan na yun. Kukunin na ng mga pangalan nun, hanggang doon na lang yung pwede. Hindi, at saka... Hindi na pwede magsingit. Diyan mo daw makikita yung mga 15 minutes bago maghalalan. Yung mga daliri, ginaganyan. Wala pa kita. Wala pa akong tinta. Wala pang tinta. Wala pang tinta. At saka doon, umuwi ang mga nandito. Umuwi. Nagpa-family reunion. Nagpa-family Kasi reunion. libre daw ang pamasahe. Kumpleto. Dati sa Bataan ganyan eh. Dati ganyan sa Bataan. Ganyan. Pero ngayon, naayos na nila, magkasundo na ang Roman tsaka Garcia. Kaya wala nang gano'n. Diba? At saka na-consolidate nila eh. Na-consolidate ni Naabit to eh. Pero si Kuya Ding eh. Nako. Binabati natin. Dating Bataan governor. Ding Roman. Longest serving governor. Mabait din yan. Matagal yun. Longest serving governor. Pero yun nga, yung sinasabi ni SOJ, di ba yung gastusan ng politika. Di ba katulad? Nasa Alala na yung maliit na district. Nasa pagdadala mo rin eh. Yung katulad nun sa amin. Di ba yung next to Batanes. Ilan bang botante sa inyo? Yung district nyo? Yung original district kasi sa amin, one district lang, lone district. Di ba? Kaya dalawa. Ang magaling yung kay bata mo. Dating Congressman Edsa. He was able to carve out a small district for himself. Yeah. Di ba? Para hindi na sila maglaban ni Congressman Goles. So at that time, maliit lang eh. Parang less than 100 yata yun eh. Pero ngayon malaki na. Ngayon lang eh. Ang rule kasi, sabi ko nga eh, everybody has the right to be represented. Yes. So pag kinarve out ng 250,000 sa isa, kasi yan ang minimum eh. Di ba? Yung natitirang lugar, kailangan represented din yun. Yes. Kahit gano'ng kaliit yun. Kahit gano'ng kaliit yun. Kaya Hindi doon na lang ako sa maliit pupunta. Kaya nga. Hindi nga, hindi nakita. Nga natin eh. Hindi kahit nakita maliit yan, mahirap minsan din. mas maanghang yan. Diba? Para sili yan eh. Mas maanghang sili pagka mas maliit. Kasi di ba naalala ko, ito noon pa yung kwento ng Big Four. Di ba? Yung pumunta sila sa Batanes yata. Tama ba? Antonio. Yung mga Antonio. Di ba? From Mandaluyong. Parang pumunta sa Batanes at doon lumaban. Hindi ko lang alam kung ano naging... Wala. Kasama si Manong. Napura na yung kasaysayan. Napura na. Kasama si Manong doon eh. Manong Roque. Ay, ito ba kasama ron? doon sa Big Four na yun. Magkaibigan sila eh. Sila Rufino Antonio, yung Big Four, di ba? Kasi yung Rufino Antonio, dahil rich. Sino ba yun? Sino ba yun? Ang tindi ng ano ha? Sino ba yung Big Four? Asistio. Antonio. Di ba? Pineda, may Pinede. Basta yung apat. Ang Crisologo, hindi kasama ron. Hindi. Ang kalaban nun yung Lowish Gang eh. Okay, sino naman yung lowest gang? FPJ, Berting Labra. Di ba? Yung mga grupuhan eh, Saldi Shornak yata. Yeah. Hindi kasama si Erap doon. Hindi ko alam kung kasama si President Erap eh. Pero yun nga, kung iniisip po nung iba na mas madali, mas maliit, mas madali, hindi ho. Hindi. Kasi at saka magkakamali ka sa sa tansya mo eh. Lalo na paglalabanan, Mayor. Kasi araw-araw, anong ka eh, di ba? Tama. Babad ka dapat. Basta local, mas mahirap. Yung maliit na yung ganyan, yung maliitan at lahat. At yung tansya mo, magkakamali ka, kagaya si Paring Bong. Hindi, Bong Suntay. yung kaibigan mo. Isipin mo nagkamali. Yung kaibigan natin. Dulong-dulo yun, no? Dulo. Yung kaibigan natin, nawala na, pero... Ano yun, umabot ba ng 2,000 votes ang talo niya? Hindi. Wala. 800 yata eh. Yung Governor Ding versus Abet Garcia, Yan, classic din yun. Classic. Nagkatalo sa 400 boto. Di ba? Yung first laban nila. Yung unang laban nila. First laban. Unang laban. Pero umayaw na si Ding after that, no? After that, ayaw na. Di ba? Kasi mahirap nang pumasok yung gagaling ka from the outside. Parang sabong yan, mataas ang entry fee. Mataas ang entry fee. Ang magaling talaga doon si Govtet. Hindi, ito nga sasabihin ko sa'yo. Yun ang magaling. Naalala mo, inimbita tayo ni Govtet. Govtet, oo. Natalo yung anak ni Govtet, Seke. Sino? Si Mayor Francis ng Balanga. Tanda ko. Natalo saan? Sa Mayor. Sa Banson. Banson yun eh. Kaya natalo kay Boying Banson. Boying Banson. Yung incumbent eh. Bata rin niya yun. Sabi na, tanda ko yung sabi ni Govtet. Napapitik pa si nagkamali lang ako ng computation. Oo nga. Kulang lang ako ng mga 100, 200. Kaya nga, yun na yun. Diba? So alam nila kung paano. Yung ba, Sek, bilang karanasan mo as an local veteran politician eh.
talaga bang may science yun yung nagkamali ka? Paano nila masasabing nagkamali ako kung nakulangan lang? Sa bilang. 200 piso 300 piso doon sa binigay ko. Hindi, kung talaga meron kang pollster, mapapredict mo talaga kung saan ang behavior na kailangan mong bantayan. Kasi ano yan when you design a survey, gagawa ka ng areas within the district kung saan ka dapat nakakonsentrate. Kung ano ang rating mo sa bawat district, sa bawat area. Diyan ka ngayon maninimbang. So dapat sa bawat area panalo ka. O kaya kung meron kang talo sa isa, ibababa mo yung talo, itataas mo panalo mo sa iba. Informed choice. Ano yan? Informed decision. Predictable yan. Predictable yan. Hindi ka pwedeng bara-bara dyan. Kaya ano sumunod na eleksyon? Tinira na niya. Landslide, sina Govdet. Pati sina Abet, Dala. Pero ngayon babalik si Congressman Sunday. Babalik. Kinulang lang din. Bugbugan yun. Bugbugan ngayon yan. Sirilyo. Ito ginawa nila sa Bataan. Sa distrito nila. Maraming comebacking, Si Alan Reyes ba matatakbo pa? Alan Reyes, yes. Comebacking. Another, Kay Pumaren. Mga 500 din yan. 500 votes. Ang Crisologo lalaban din, Malit. Ang Crisologo lalaban ulit. Sige, Kuya Bimbong yata. Maganda yung ginawa nila dun sa second district ng Bataan. At least that second district before. Kasi ngayon parang hinati-hati na nila. Dahil yung kanilang bailiwick, yung Balanga, diba? Ang ginawa, may zonal valuation ngayon pagdating dun sa ayusan ng boto. Ginawa nilang commercial yung kalaban. Mataas ang buwes. Hindi, yung dito, kasi 3 kami rito, governor, congressman, mayor. Isa na lang yan. Ang appraisal ng butante mas mataas. Kasi kung ikukumpara mo doon sa isa lang tumatakbo. Isa lang tumatakbo diyan as governor doon sa kabilang district, mababa lang. Pero doon sa Balanga, nilagyan ng zonal valuation, ginawang commercial, mas mataas ngayon ang bigayan. 'Di ba? Kaya landslide. Gaibi. Oo. Magaling si Govdet sa ganon. Magaling si Govdet. Ito may mga kwentong eleksyon Kwentong eleksyon lang naman. Napupulot natin sa mga kwento-kwento. Kwento-kwento lang naman. Tsaka minsan nakikita rin natin, pero, di ba, napag-uusapan, pero hindi ho namin ito, ang tawag nito, itinutulak. Ito lang ho, obserbasyon namin. Di ba na talagang ganyan ang nangyayari sa baba? Sa lokal. Sa lokal. Kaya nga dyan nagkakatalo Magbabasa lang tayo rito sapagkat maghahanap buhay muna tayo. Pinaigting pa ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang programa nitong Bingo for a Cause upang makalikom ng mas malaking pondo ang mga grupo at pamahalang lokal na balak magsagawa ng fundraising activities. Ayon kay PAGCOR Bingo Department Assistant Vice President Maria Teresa Ocampo, inuprobahan kamakailan ng ahensya ang ilang bagong pakete para sa community bingo program nito. Sa ilalim ng bagong programa, aaring kumita ang isang organisasyon na hanggang 50% ng gross ticket sales ng kanilang bingo events na may pahintulot ng PAGCOR. Maaring magbenta ng ticket mula sa 100 hanggang 1,000 piso ang mga magpapalaro. Depende sa package na kanilang pipiliin. Ayon pa kay Ocampo, ang Bingo for a Cause ay magandang pagkakataon para sa mga komunidad at samahan na maglibang ng naayon sa batas habang nag-aambag sa makabuluhang mga gawain. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Community Bingo Program, tumawag lamang kay Josie Dona sa 0917-843-0970 o kay Louie Cabanyero sa 0927-320-6211. Magbe-break lang po kami. Oras po natin, 7 minuto na makalipas sa 10:00 na umaga. Good morning. Balik po tayo sa programang Executive Session. Ako po si Ed Davier. Kasama po natin dito Justice Secretary Boying Remulla at Congressman Jonathan De La Cruz. Good morning mga kapatid. Good morning. Magpapabati muna tayo. Si Barry Nestor Custodio at saka yung grupo ng Butil sa Bulacan. Si Fanny Paglia. Are they back in the fight? Hindi na. Kasama natin siya. Na-overtake ng contractors. Si Fanny Paglia ng Bulacan. Kung di nyo kilala ang inyong party list, huwag nyo nang iboto. Huwag na kayong bumoto ron. Tapos ito si Secgen at Secretary. Secgen ng NPC at Secretary Dong Mendoza. Ikaw talaga, parin Dong. Kong Dong. Pero ang nagugulat ako, yung binabalita nyo sa akin habang tayo ay nakabreak, na ang bagong Secretary General, tama ba? Oo. Ng Partido Federal ng Pilipinas. Governor.
ay walang Rodito iba Albano. ating kaibigan. Governor Rodito Rodito Albano. Albano, yes. Kumpirmado ba yun? Konfirmado. Bibo yun eh. Alam mo naman si Rodito, Ay, tsaka- Bibo yun. Bibo. Mabait Bibo yun, mabait yun. Medyo matagal lang magpadala ng pansit kabagan. Pero ayos yan. yun. Ito, salamat kay Atty. Ronnie Legaspi at saka siyempre si na Dustin Tan. Basta ito yung nagpadala ng Paris eh. Ano ba, saan ba yung Paris na ito? Diyan sa Retiro. Paris, hindi, sa Retiro mismo? Doon, sa Kung saan Mangawe. nag-originate Yes, ang mga Paris? Paris, doon. Ba? Doon sila. Masarap yan. Masarap Tikman ito. nyo nga at kung meron kayong kung saan yan, pag sabihin mo nga kay Atty. Ronnie Ronnie, Legaspi, ipadala rito nang ma-inform naman natin yung mga kababayan Kung natin saan? kung saan pupunta dyan Yes. sa Retiro. And of course, ito, kaibigan mo to parang ito. No, siyan. Si Lito Berhel de Dios. Nako. Ito Dating deputy manager yan. Yan, ito na. MMDA. Sabi lang niya, wag daw patumpik-tumpik at maging confident si Kong Ador sapagkat may kalaban daw siya. Ba? Alam mo ninyo, sa mga veteranong politiko, ayaw ho nila nung unopposed. Yes, ayaw nila yan. Pagka ho unopposed, Walang walang mangyayari. magdodonate sa inyong kampanya. Walang mangyayari sa Di kanila. ba? Dahil may nagdo-donate pa rin. Meron pa rin? Meron pa rin. Oo. And of May course, token naman eh. Lagi may token na kalaban. and of course, yung mga kaibigan Hindi, kung walang kalaban, absolutely. Di walang Hindi, meron pa rin. May token pa May rin. token Duration. pa rin. goodwill naman. Goodwill naman. ayun. Oo. Ito naman si Paring Rito Marcos at kasama, Vice Governor pala si Governor Mamba. Ni... Sino General Aglipay. governor? General Aglipay. Hindi naman tiga ron yun eh. Tiga ron ba? Hindi, yun? Tiga ron doon. Tiga Ilocos yun eh. Hindi, Cagayan talaga. Cagayan, Kamalanyugan. Kamalanyugan siya. Kamalanjugan. Ang problema ni... Ang tutuntungan nun, yung Hindi pa siya talagang- nakakaikot kahit kailan. Hindi, ang problema ni Mamba. General Aglipay, ang kalaban niya, si Vice Gov. hindi, Congresswoman Eileen Barcas. Ayun, Parang mabigat. mabigat yan. Mabigat yun. Hindi si Vice Gov? Hindi. Hindi ba lumaban si Vice Gov? Si Vice Gov, congressman sa kanilang district. So iba pa. Papalitan niya yung tita niya. Sa ano, reconfiguration na pala. Pero si Lara, tumakbo rin, no? Oo. Jojo? Hindi. Jojo ba? Asawa? Jojo Lara. Oo. Sino ang kalaban ni Governor? Yun, dalawa nga. Yung dalawa. Tatlo ng Tatlo fight. sila. Three-way Three-way fight fight. sila ngayon. Nako, yun ang mabigat. Mabigat yun. Mabigat yun. Of course. Diba, sa Pampanga din nagpalit. Sabi ko na nga ba eh. Ano nangyari? Si Governor Delta, Vice Governor ang takbo. Si Nanay Baby, Governor. Talagang kailangan. Kailangan. Oo. Kita nila. Tapos si Maylin. Si Maylin tumakbong mayor ng San Fernando. Yun. Kalaman si Dong. Hindi, kalaban si Vilma Caluwag. Kaluwag. Si Dong hindi tumakbo. Existing. Wala, end term. End of term. Hindi. As mayor. Hindi, wala. Yung anak niya yata. Pero mas Mexico yata si ano eh, no? Si, Hindi, San Fernando. Pero yung anak niya yata tatakbo. Palagi sa ko. term niya. Sa district distrito niya. Oo. District Kasi parang bukal yun eh. Mm. Bukal ngayon eh. Yeah, practical din si Dong. Marunong din talaga. Oo yun. naman. Galing talaga sa Basta pamilya. i-save mo na lang yung isa. Huwag ka na mag-ambisyon. Oo. Hindi naman niya kailangan gawin yun na workout. Pero bago tayo magtapos, ha? Laguna ang interesting. Pinaka-interesting ang Laguna Laguna. apat eh. Siyempre, yung Governor Ramil Hernandez, Yung asawa 3 niya, si terms Ruth. na, Si Ruth. lilipat, magpapalit silang mag-asawa. Sa Congress. Si Congresswoman Ruth na may bahay ni Hindi. Gob Ramil Yes, tama. ay magko-governor. Ah. Si Gob Ramil ay magko-congressman. Mabigat ang Ang laban niya. kalaban, Sol Aragones, Sol Aragones, Dan Fernandez, Dan Fernandez, at si At sa Karen Agapay. Sa governor. Vice Governor Karen Agapay. Ang mabigat na laban yung kay Ramil. Ramil. Oo, kasi ang kalaban niya si Mayor Dennis Hain ng Kabuyaw. Mabigat yun. ganun. Oh, yes. Yun ang 2/3 of the vote of that district, Kabuyaw. Kabuyaw. Kasi ang ano yan dyan, Kabuyaw, Los Baños, at saka Bay. Yung Kalamba, mabigat din ang laban dyan. Oo. Kasi magbabalik si na Timmy Chipeco. Chipeco. Si Manong Jun. Pero parang hindi masyadong resonating eh, no? Hindi, pero si Manong Jun bumalik eh. He had to go back. Yung matanda. Matanda for Congress. So si Timmy hindi na. Hindi, si Mayor. Timmy Mayor. Mayor. Ang problema, tinalo kasi sila ni Rizal. Rizal, Ross Rizal ba yun? Oo. Saka Mayor nag-consolidate Ross rin yun. Oo, Nag-consolidate yun. Nag-consolidate. Ito nakakagulat. Sa amin. Sa Paranaque. Sino na? Nagpalit siyempre. Expected naman yung magkapatid. Eric at saka Mayor Edwin. Eric, tatakbong Tapos congressman. lumaban yung asawa ni ano? Lumaban yung asawa ni Eric, Edwin. Totoo ba yan? Oo. Ano, nag-file? Nag-file. Ganun. Oo, yun. Kasi ayaw niya na pampalitan yung asawa niya. Sinong kasama niya?
Siya lang. Ganon. Sino Manong Jun? Manong Jun, si Benjo Vice. Baka so. Sino nagpapa-areglo? Sinong kalaban? Si Hipag. Alam mo. Villaferte. Ha? Villafuerte. At saka? Yung dalawa. So, si Brian, si Brian yata, kasama nila Manong Jun. Versus Gas. Versus Gas. June Bernabe. Oo. Kasi si... Second District. District. Tapos yung anak, tumatakbong Vice Mayor eh. Ang isa pang matinding labanan ngayon, dito makikita natin Marikina. Naku, iyan na nagkatampuhan. Matindi nangyari. Coco. Matindi. Versus Marcy. Yes. Kasi eto, kayo, ikaw, Sek. Sa'yo ko na ibibigay to. Although, kuwan lang naman to, informal. Kasi marinig ka ng opinion ng iba, di ba? Ito ngayon ang tanong ko eh. Earlier this year or late last year, si Mayor Marcy, who was an old-time resident of the 1st District of Marikina, Yes. transferred to the 2nd District. Okay? And it was approved by the COMELEC. Therefore, making him a resident now of the 2nd District. Di ba? So ngayon, hindi ko alam kung for whatever reason, Bumalik. a few months ago, bumalik sa 1st District. Di ba? At yung pagbalik niya, syempre hindi siya makaka-comply dun sa 1-year residency requirement. Hindi ba? Hindi naman kailangan 6 months. Hindi. 6 months. Ito, kakakuan lang eh. Kakabalik lang niya eh. A few months ago. Di ba? Ngayon, at hindi pa approved yung kanyang transfer by the COMELEC. Tama? Di ba? I-approve ng COMELEC yun eh. Sino si Coco? No, si Marcy. Kasi from 1st, lumipat ng 2nd. 2nd, lumipat ng 1st a few months ago. So, yan, paglipat mo, dapat ina-aprubahan niya ng COMELEC. Tama? Hindi. Pero ang rule kasi dyan, animus revertendi. Yung intent to return. Intent to return. Palaging so yung paglipat niya ron, Mayor siya. Yun yung bumalik eh. Animus revertendi. Anyway, yun lang ang tanong ko. Hindi magiging issue. Hindi magiging issue. Kasi pag hindi, hindi ba baka ma-technical ka Hindi, ba? wag ka, alam nyo, pag yung mga lumalaban sa politika, huwag kayo magre-rely sa legal technical arguments. Para yan ang ipapanalo nyo. Hindi kayo mananalo sa legal sa ganon. Kapahabaan nyo, matagal. Tsaka 3 taon lang ang protesta eh. Baka wala. Tapos ng eleksyon na naman. Baka naka 2 terms ka na, hindi mo pa matapos yun eh. Walang mangyayari doon. Wala, magiging moot yung kaso mo. Pero umasa. Kasi dyan ako nagtataka, sapagkat sa pagtingin-tingin natin, pagtanong-tanong natin, 2-3 months ago, nagkatampuan yan. Magkakasama sila. Tsaka ang mahalaga kasi yung declaration pala sa registration. Kung ilang months ka ng residente. Kanya na nga. Declaration lang yan eh. Doon sa 2nd District. Kahit nga nag-register siya sa last day. Pag sinabi niya 1 year na siya nandun, yun na yun. Pasok. How can you say that when a few months ago, you said that you were a resident of the 2nd District? Hindi nga. Hindi mag-overlap. Hindi, madali yun. Kasi sabihin mo lang, hindi natuloy yung paglipat ko eh. Physically, I wasn't really able to move eh. Madali yan. Tama naman. Do not rely on legal arguments. Ako, I agree with Check Boying eh. Tsaka yung animus revertendi. Forever yun. Forever yun. That is the rule of the COMELEC talaga. At ako, naniniwala ako doon sa sinabi mo, Sek. I agree with you 100%. Pag kayo gusto nyo lumaban sa politika, huwag mo yung dadayan sa legal. Lumabang kayo, tao-tao, organisasyon, etc. Pero huwag nyo dadaanin sa legal. Remember August ako nag-transfer sa Indang Ang election May So wala akong 1 year talaga. Ulit. Saan ka galing? Imus. Galing kang Imus. Ano yan? Anong district yan? Second. At that time? Second. Lumipat ka ng Indang na nasa 3rd. So August, pero pinayagan ka. Pinayagan ako. Hindi, walang problema yun eh. Animus revertendi. Kung bumalik ka ulit sa 2nd. Pareho rin yun. Pareho lang yun. Kaya those are the arguments that do not win elections. Pag umasa ka ron, talo ka na. Ako naman, ang tingin ko, kinabahan kaya si Mayor Marcy do sa 2nd? Hindi yun. O mas madali lang talaga sa 1st? Hindi. Ang balita lang. Kailangan nila i-consolidate yung 1st Kasi naglalaban yung asawa niya at saka si Stele.
Kailangan niya consolidation. Kailangan siya mag-solid ng boto. Mag-solid ng boto. So kung Kasi malapit ang survey lang. Malapit Ganun eh. Mabigat kasi dyan, hindi na incumbent ang lumalaban eh. Oo. As mayor. yung asawa. Ayun ang disadvantage. Ganun ba yun, Sek? Expired na yung term mo. Kahit asawa? Oh, yes. Kasi ang rule of thumb, pag incumbent ka, Pagbibigyan ang ka. grade mo 65. Kagad. Pag 65 ka and above, Matik okay ka na. yun. Okay ka na. Mahirap ka ng talunin. Eh ngayon, pag bago, Walang ganon. Walang grade. ganon. Walang grade yun. so walang grade yun. Zero So yun. pag survey nun, 50-50 yun. 50-50 laban nun. Oh. So in other words, pwedeng strategy nila, Yes. kasi nakita nilang close ang numbers, pag pinabayaan ko yung first, patay ka baka na. malaglag pa si... Yes, si Madam. Hindi, baka malaglag pa si Pimentel kung yun ang kakampi nila. At saka Madadama yung misis ko. Nadadama. Oh. At saka may lalaban eh. Pag si Atty. Pimentel, yung asawa ni Coco, ang lalaban. Mahina. Mahina yun. Mahina. Pwede naman. Mga bata nila lalaban eh. Bata ni Marcy. Tao nila mismo. Saan? Doon sa first. Ang lalaban pag Pimentel. Hindi. So politically talaga, tama ka, consolidation yan. Oo. Consolidation yun. So, ibig sabihin, wise din yung... Sabihin, in other words, yung usapan natin, since natetreten na yung aking consolidation of power, wala na yung usap natin. Ang talagang premyo dyan is hindi the mayoralty. Yes. Yung mayor talaga naman. premyo. Importante yun. That is the prime prize. At hindi rin nakakasiguro si Miro. Malakas din yung kalaban. Sino ba kalaban ni Miro? Carlo Pabis. Dating konsyal? Oo. Dating konsyal. Oo. Bata nila Marcy yun. Marcy. Alam mo, sayang. Sabi nga, may saturation ng pera. May saturation. Meron Tsaka, pa. alam mo, ang laki nung tama kay Teacher Stella. Yung mga nangyari. Mga bag, mga ganun. Hindi, sa akin, hindi yun ang issue. Ha? So, the relationship within the local, Local. the local. Kasi lokal, iba no? Dapat nakakaikot ka, nakikilatis ka nila. Tao-tao. Baliwala sa tao yan, yung luxury. Baliwala yan. Basta nakakausap mo. Yung Carlo Pabis, ang pagkaintindi, ito pagkaintindi ko lang. Pinag-uusapan lang ng maraming Kibitzers. kibitzers. Nasa labas. Tsaka, in fact, yung mga kaibigan mo pa yung nag-uusap tungkol sa'yo doon. Di ba? Sila naglalabas. Bibigay nga ng info sa akin, kaibigan nila. Pero ang Chichismising ganun. mas mahalaga talaga on how you deal with the local people. Tsaka paano ka humarap sa tao. Yes. Mas mahalaga. Tama naman. Gusto kasi nila sa lokal, nahihipo ka, nakakamayang ka. Yung Carlo Pabis, ganun daw. Yung Carlo Miro, Pabis. medyo supladito dating eh. Hindi, nakataas ang buhok eh. Oo. Matigas yung buhok. Matigas eh. Saka yung nakabotay eh. Nakabotay. Mahirap. Nagkotay ba? Nakabotay pare mahirap. Oo, mahirap. Mabigat yun. Ano mo, iba yung Marcy din. Yung Marcy talagang nasa... Hindi, grassroots yun. Pero, Gapang talaga yun. mag-usap na lang kayo ni Sen Coco para, di ba? Dapat pinag-uusapan. Pinag-uusapan na lang. Isang kampo lang sila eh. Kasi, abogado. Pero si Coco kasi, Iba rin yun. neither here nor there sa politika, pero laging opposition. Di ba? Neither here nor there. Iba mag-isip si Coco. Ganon-ganon din. Iba rin. Iba mag-isip si Coco. Di ba? Pero sana yun nga, di ba, dahil mismo consolidate mo, kahit papaano naman, si Coco kukuha siguro ng 20% yan sa district. Hindi, mahigit yan. Oo, di ba? Mahigit yan. Kasi, I suppose, Didikit pa rin yan. yung huling 3 taon, nagbuo si Coco dyan. Tingin ko lang, ha? Nagbuhos nga. Oo. Ang isang matinding yung pagbabalik ni Manon June Rodriguez versus Fidel, ha? Nograles. Yes. Morales. Hindi ako dyan. Alam mo, ang youth may advantage talaga. Malaki advantage ng youth. Percentage-wise, malaki boto nila. Ako wala akong illusion sa sa vote getting capability ko. Oh. Kasi syempre we're going against age. Oh. Pero okay pa ako. Pero Ano sinasabi kagaya ng... niyan yung kay June Rodriguez, nanggaling pa sa talo dati. Hindi, at saka problema ni Winner yun si Fidel eh. At saka ang problema ni Manong June, Bata pa rin kasi. ang problema rin ni Manong June, sanay sa yun eh. Entitled yun eh. Entitled. Isidro Rodriguez Jr. Ikaw naman. Pwede ba yan? Pwede ba yan? Oo, Hindi, pero ito, bago tayo magtapos, isa pang kon sa akin ito, tricky. Ano nangyari sa Lawag? Bakit? ayos na yun. Ba't si Michael Kiyon hindi nila sinuportahan? Ang sinuportahan nila, iba.
Ay, gano'n naman lagi yun. Hindi, meron ganon. Hindi, nung huli, ganon. Hindi, may tampuhan doon. May ganon talaga. Meron ganon, okay lang meron yan, ganon. okay lang yan. Meron ganon. Okay lang yun. Oh, kasi Sa local dynamics yan. nung huli, hindi rin Component city ba ang lawag? Component. Component city. pag nung huli, hindi rin nila kinampihan si Michael. Panalo. Nanalo pa rin si Michael. Siyempre. Oo. Marcos Hindi, yun ang dugo eh. Marcos pa rin Yun ang dugo. Pare Marcos pa. Mabigat din yung politika, alam niyo mga kababayan. Alam mo ginawa ni hard and fast rule dito sa politika. Alam mo ginawa ni Mayor ni Michael nung kasi siya Michael Marcos yun eh. Oh. Ang kanyang inilagay Marcos na lang. Hindi. Ang kanyang inilagay kasi ang tumatakbo si Matthew. Sa governor. Vice Governor. Tapos si Vice Sandro. na siya, di ba? Vice na. Nag-vice siya ngayon. Yung asawa ni Nonong Marcos. Si Cecil. Cecil na eh. Yan. Ang ginawa ni Michael, ang ginawa niya, Matthew, Manotok, Marcos, Keon. Hindi niya ginawang Michael Marcos Keon. Hindi. Manotok, Marcos yun. Yun ang kanyang poster. Hindi tapos siya. Panalo. Nanalo. Magaling siya. Ay, nako. Next week pag-usapan ulit natin sapagkat wala na po tayong oras. Paalam na tayo, Kong. Yes. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ito yung kaibigan, Jonathan De La Cruz. Sek. Ito po si Boying Remulla. See you next week. Sa ngalan naman po ng ating mga kapartners na hindi natin malaman kung saan nag-iikot. Si Inspector General Dodi Dulay, si Ambassador Teddy Boy Locsin, si Pao Capino at siyempre si Sen JB, I think nandun yata sa Interparliamentary Union at nire-represent yung Philippine Senate. Yes. Mula sa bayan po ng Parañaque, ako naman po si Ed Javier, bumabati sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat po. This executive session is adjourned. Salamat Facebook. Thank you.